Tinatanggal ko yung mga mga patay na sanga sa may ilalim. Alam mo ito, hindi ko maganda. Maganda pa naman na halaman nito, Golden Pedro Bambino. Alam niyo, ito Golden Bambino, sabay ko lang sila na binili kasi wala ako nito. Tingnan niyo ang pagkakaiba. Ito kasi na i-repat ko dito. Medyo malago siya ng konti, ni-repat ko dito. Pinalit yung nadagdagan siya ng potting mix na maganda. Nakita niyo ang lusog ngayon, di ba? Hindi naman ganyan nung ini-repat ko. Ang dami mga sanga at saka yung press ng bulaklak. Samantalang ito, hindi siya lumalaki pero magkasinlaki lang sila nung kukunin kong kunin. Palagay ko ito dito sa potting mix niya. Kaya aayusin natin. Ito ko sa inyo kung anong gagawin dito. Sabi ko na nga. Parang hindi maganda yung potting mix. Pag nagustuhan niyo yung video kong ito, please like, share, and subscribe. Pakihitin yung notification bell para nang i-update kayo sa mga susunod kong video. Tuloy natin. Ang gagawin lang natin dito, tingnan natin unang-una yung dito sa may butas niya. Pero alam ko dito yung potting mix niya talagang kasi maulan, hindi natutuyo. Kagaya dito. Ayan hindi maganda yung potting mix samantalang ito pinalitan ko na ng rice hull na may halo na garbage, so maganda. Ito din ipapalit natin, pero hindi natin ililipat muna kasi hindi magandang tingnan pagka naka bonsai pot ganito ko siya kaliit. Papalusugin muna natin bago natin iripat sa mga bonsai pot. Ganito lang gagawin natin. Pakita ko sa inyo para baka meron kayong halaman na ganito hindi gumaganda. Siyempre pwede nyo rin na gayahin itong gagawin ko. Kabug-kabugin lang natin ng konti na ganyan para madaling tanggal. Palagay ko itong lupa niya may problema dito. Ayaw na nga matanggal. Iba kasi yung lupa niya. Parang damikit na siya. Nabababad siya sa tubig. Tingnan ko kung paano mangyari. Ayan. Hindi talaga maganda yung lupa niya. Halos nadurog pa. Ilagay ko muna dito. Pero may ugat. Ayan, gagalaw-galaw na. Dapat hindi nadurog ito, di ba? Ibig sabihin, kaya nadurog yan, kukunti yung ugat niya, nalulusaw. Kasi yung pagka nagripat kayo, kung tatanggalin nyo na ganyan, hindi siya madudurog kung marami siyang ugat. Ganyan yung lupa niya kasi may bulate pa lalaki, dalawa yan bulate. Kaya hindi siya maganda. Ito kumakain ng ugat ito ito. Kaya ganyan yan, dapat hindi nadurog yan kasi ibig sabihin kukunti ang ugat. Maganda naman yung butas niya. Alam niyo pagka ganito yung laki. Alam niyo pagka ganito yung yung lupa at nag-uulan, nabababad sa tubig, nalulusaw yung ugat. Kaya kukunti yung ugat niya. Kaya pala hindi siya gumaganda. Nakita nyo, hindi ko maganyan-ganyan kasi nadudurog. Baka lalong magtagal lang mag-recover. Papakita ko sa inyo yung paano pagbuhat natin mamaya. Ganito din, lalagyan dito rin. Lilipat ko rin dito. Lalagyan lang natin ng yung rice hull na to. Kasi ito, kaya ito maganda pagka tagulan ito. Buhaghag. Pagka naulan mo dito, dire-diretso siya sa butas yung tubig niya. Hindi siya maiipon. Kagaya dito, parang naharangan na niya yung mga butas dito. Kaya hindi natin matagal-tagal kanina, nakadikit na siya. Pinamugaran na pala ng mga bulate. Lalaki. Sabi natin dyan.
Medyo marami-rami tayo ilalagay na rice hull, halos kalahati oh. Kasi maliit itong natira na na lupa. Hindi ganito lang gagawin natin. Kasi sayang din ito eh. Lakihan natin yung kamay. Yung kamay. Dapat wag malusaw. O ganyan oh. Madudurog talaga. Ibig sabihin, kukunti yung ugat niya. Pero mga ugat yan, nalulusaw. Kaya ganyan. Dapat ito, buong-buo na sana yung lupa nito eh. Ayan. May pagitna naman. Baka meron kayong mga bugimbilya na ganito, talagang matagal na, hindi na nyo napapaganda. Okay na ano? Gumagalaw talaga eh oh. Ibig sabihin talagang kulang ang ugat niya. Yung mga sanga dito na pinutol ko kanina, walang mga dahon, tuyo na, kaya binawasan ko na. Kagaya dito oh. Pag nabababad sa tubig yung mga bugambilya natin, nagkakaganyan. Pwede nyo gayahin ito para mapaganda ninyo. Yung 2 weeks, makikita nyo, iba ang magiging resulta, gaganda na siya. Yung magpe-fresh yung mga dahon niya. Magkakagaya dito. Tagan na natin. Ito yung rice hull na ito. Ito kasi nabababad sa tubig. Ayan. Tama lang yung taas niya. Kasi kanina nakalubog ng gusto, di ba? Sakali gaganda na ito. Yung 2 weeks gaganda na ito. Lulusog na. Pagka lumusog siya, kasi maganda ito. Bala ko na ilagay din sa bonsai pot. Tinitingnan ko kung magbubulaklak dito, iba naman pala. Wala pa kasi akong malaki nito, ito pa lang. Hindi pa rin ako nakakuha ng pang-drop dito para meron kami maging binhi. Kasi yung mga iba, pagka meron akong gusto, binili ko. Gusto ko kukuha ko ng sanga, i-grab ko. Pang mother plant yun, kasi alam pagka yung malaking puno na pag-grapan mo, ang bilis niyang lumago, lalo ko naka-direct sa lupa. Kasi marami akong mga naka-direct sa lupa dyan na nilagyan ko ng grab para mas malakas lumaki. Naka-direct yung mga yon, kaya walang problema. Sobrang lalago. Isang araw papakita ko sa inyo yung mga mother plant ko na naka-direct sa lupa na nagrapan. Sasawa kakakuha ng mga pang kasi yung karamihan dito sa amin rooted ang paninda ko. Yung mga grafted ko halos hindi ako nagtitinda kasi mga mother plant lang. Kaya yung mga naibibidyo ko sa inyo ng mga grafted ko na bougainvillea, not for sale kasi mother plant. Yung nakuha kong technique pala mas malago, mas malakas makakuha, kaya napakarami namin cuttings ngayon. Ang ginawa ko, yung mga iba dinirect sa lupa, siyempre malalaki na yung puno niya. Ngayon ginrapan ko na iba-ibang klase, yung mga top rare variety, mga rare variety, magaganda. Papakita ko sa susunod na video ko, papakita ko sa inyo. Sobrang lalago, ang sarap mag-cuttings, ang lalago. Okay, ibalik tayo dito. Dapat dito pagka nagalaw natin na ganyan, lalo ito nadurog yung kanina, di ba? Kasi talagang kukunti yung ugat niya, ipanay bulati yung nasa loob. Nakita nyo, lalaki ng mga bulati. Kasi yung mga bulati na yun, dapat wala sa mga pot natin yan. Kasi yan, alam nyo, yung mga lupa, kinakain niya. O, di ngayon, pagka yung, kunyari, yung nakain na nilang lahat yung lupa, ibang klase na yung lupa niya, maiba na. Hindi na pang potting mix. Dapat yun, maganda yun kung hahaluan mo ng rice hull. Maganda yun, ihalo mo. Pero pagka puro na yun, nasiksik na, hindi na makababa yung tubig, nasiksik na. Saka pag wala na silang makain, yung ugat na maliliit, kinakain na din. Kaya nagkakaganito. Nakita nyo, nag-yellow yung mga hindi na fresh yung ating mga bougainvillea. Katapos nung gano'n na yun, diligan natin agad. Basta magre-repa tayo, didiligan lang natin.
Yan ang tips ko sa inyo, magdiligan lang natin para hindi siya maglanta. Yung mag-fresh na yung ugat niya, kung nagalaw man siya, maayos na siya. Makita niyo pagka rice hull, oh, pag diniligan mo wala na, dire-diretso lang siya. Kung ulan, tagulan yon, ulan ng ulan, yung kagayang lupa kanina, edi siyempre naka-steady yun. Ito andiyan na sa baba, ayan o, nasa baba na, tumutulo na o. Kaya dire-diretso lang. Sa mga lupa na iba hindi ganoon. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video ko. Yung mga babaong pa lang na nakapanood sa video ko ito, kung nagustuhan ninyo, please like, share, subscribe, pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod video. Bye bye.